Heto ang 5 importanteng balita this week. Number 5, the Jam Villanueva, Anthony Jennings, Maris Racal love triangle o square ba kung isasama si Rico Blanco. Okay, I am not here to tell you the details kasi chances are nabasa nyo na yung screenshots. So bakit siya nasa top 5 news this week? Importante ba talaga to? In a way, yes. Kasi yung way na nagre-react yung sambayanan dito says a lot about Pinoy society. May mga nagtatanong, bakit si Maris Racal lang ang sinisisi ng mga tao sa nangyari? Wala bang agency sa situation na to si Anthony Jennings? Sino o sino-sino ba ang nangaliwa sa kasintahan? Then, on the other hand, may tanong din na may legal liability ba si Jam Villanueva? Kasi nilabas niya sa publiko yung screenshots ng private conversations ng dalawang artista. How this scandal pans out will say a lot about our morals as Filipinos and yung wisdom ng legal system natin, or lack thereof. We'll see. Number 4, brain rot is the word of the year, sabi ng Oxford University Press. Dumalas daw by 230% ang paggamit ng term na to from 2023 to 2024. Although ginamit na pala siya noon pang 1854 sa isang libro ni Henry David Thoreau. So ang full meaning niya is, the supposed deterioration of a person's mental or intellectual state, especially viewed as the result of overconsumption of material, now particularly online content, considered to be trivial or unchallenging. Also, something characterized as likely to lead to such deterioration. Okay, in short, pagka raw puro kababawan ang sinasagap natin, lalo na online, brain rot ang aabuti natin. Number 3, for the nth time, hinaras at tinira ng water cannons ng China ang mga barko natin sa West Philippine Sea. The report came from the National Maritime Council. Starboard side! Starboard side, sir! Collision! Nitong Wednesday daw, ginitgit at binugahan ng tubig ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR sa Scarborough Shoal. Nung Wednesday din, sa Escoda Shoal naman, ginitgit at binunggo ng China Coast Guard ang mga barko ng BIFAR. Base sa 2016 arbitral ruling, walang karapatan ng China na manghimasok at palayasin ang mga barko natin sa mga areas na yan. So anong action ng government natin? The Department of Foreign Affairs filed a diplomatic protest with China. What? Yun lang? Well, importante kasi yan. Diplomatic protests make it official na tinututulan natin yung mga ganyang actions ng China in a non-violent way. It also puts the incident on international record. Number 2, ginulat ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang mundo nung nag-declare siya ng martial law nung Tuesday at around 10:30 ng gabi sa kanila. Agad-agad nilusob ng military yung National Assembly, which is their equivalent of our Congress dito sa Pilipinas. Bakit daw ginawa yun ni President Yoon? Sabi niya matindi na raw masyado ang threats from North Korea at yung mga taga-opposition daw nakaanib daw ng North Korea. Pero hindi naman niya inisa-isa kung ano yung mga threats na yon. Ang totoo, malalim na ang hidwaan ni Yoon at ng National Assembly na hawak ng opposition. Marami kasing kontrobersyal na patakaran si Yoon. Tapos pag may kumukontra sa kanya, tinatawag niyang fake news. Sounds familiar? Pero ang amazing ay, thousands of protesters came out kahit na madaling araw na yon para ipagtanggol ang National Assembly. Agad-agad ding bumoto yung National Assembly para tanggalin yung martial law. Kaya wala nang choice si Yoon kundi bawiin to just over 5 hours after niya i-declare. It's a showcase of the power of democracy and the importance of having a legitimate opposition para balansehin yung presidente para hindi siya umabuso. So kamusta naman si President Yoon? Ayun, pinagre-resign siya ng mga protester at sinampahan siya ng impeachment ng mga mambabatas para tanggalin siya sa pwesto. Bago ko sabihin ng number 1 news, invite ko kayo na i-download yung bago naming app para dun yung mabasa lahat ng importanteng news and feature stories namin. Labanan ng brain rot, magbasa ng balita araw-araw. Okay, number 1 news for this week. Sinampahan na ng 2 impeachment complaints si Vice President Sara Duterte at mukhang may pangatlo pang paparating. Yung una, galing sa coalition ng civic groups na kabilang yung Magdalo, Tindig Pilipinas, Mamamayang Liberal at iba pa. Si former Senator Laila De Lima yung spokesperson nila. Tapos Akbayan ang mag-e-endorse ng complaint sa Kamara. Ang akusasyon nila ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Yung pangalawa ay galing sa Makabayan Bloc. Ang akusasyon naman nila ay betrayal of public trust. Lahat ng to nag-uugat dun sa allegedly maling paggamit ng confidential funds at yung umano'y kalakip na pagsisinungaling, panunuhol at pambabastos sa mga legal na proseso ni VP Duterte at ng mga tauhan niya.
So anong pwedeng mangyari? Pag nanalo sa House of Representatives ang impeachment, lilitisin ng Senate si VP Duterte. Pag natalo si VP Sara sa impeachment trial, tanggal siya sa pwesto at bawal na siyang tumakbo pa ulit sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Okay, that's it for now. See you next week.